Ngayong episode, mas lalo kayong mai-inspire sa aming pinuntahang backyard farm. Napakasimple at sa unang tingin parang hindi mo iisiping backyard farm dahil medyo magulo. Bali, itong area natin, 200 square meter to. Nag-umpisa ako nung pandemic time nga na hobby lang sana na sa kalaunan naging negosyo na rin. Simpleng-simple lang ang ginamit na mga materyales at nasa ilalim lang ng aratiles. Napaka-simple ng iyong, ano ba tawag dito? Limliman. Trich. Aha. Anong gamit mong materyales? Yung anuhan sir ng prutas. Parang crate, no? Crate. Fruit crate. Fruit Fruit crate. At dito na sila naglilimlim. ng Nilalagyan ko lang siya ng dayami. Wala kang makikitang halaman kung hindi ang kanilang mga island-born Muscovy ducks at pabo. Mga alaga natin dito ay mga gantong mga turkey, tsaka yung ating mga baby din or Muscovy duck. Meron sir ako dito mga White Holland, Black Spanish at saka yung mga golden palm natin na turkey sir. Sa bakanting lupa na ito, nagsimula ang kanyang hobby noong pandemic at nag-alaga para sa personal na konsumo para may mailuluto tuwing may okasyon. Nung una sir, ang inaano ko lang noon, gawin ko lang siyang meat type at kapag may mga okasyon nga na pwede mong kainin kapag gusto mo yan. Birthday mo, birthday ni nanay, tatay. Mukha mang simple at parang hindi sineseryoso, pero sinong mag-aakala na ang ganitong setup ay nakabili ng L300 na sasakyan? Ano-ano na ba yung mga naiaambag ng backyard farm mo sa family? Ngayon, binata ka, nag-iipon ka na ba para magpakasal? Oo sir, yan. Ha? Nakaano nga tayo, kung bagay nakapagpunta na tayo kahit paano ng isang sasakyan na pang negosyo, L300. Oh, ba? Ang galing At least paano, kung may mga order sa ating malalayo, pwede natin ibiyahe. Grabe. So, sinong mag-aakala na yung backyard setup na ganito kayang makapundar ng L300? Sa simpleng pagsisikap at tamang kaalaman, nakatulong ito sa gastusin. At dahil dito, nainganyo niya ang kanyang mga magulang na mag-expand sa kanilang 1 hektaryang lupa. Nga pala po ang aking father na katulong sa pagninegosyo sa pagpa-farming. Sinuportahan nila kung ano lang yung gusto ko at kung anong makakaganda. Sabi, sige, gamitin mo at hindi pa naman natin masyadong kailangan yan at wala man tayong itatayo pa. Ngayon, isiniset up na nila ito bilang isang seryosong pagsasaka, kung saan palalawakin nila ang pag-aalaga ng mga island-born Muscovy ducks at pabo, at dadagdagan pa ng iba't ibang livestocks. Itong mga Muscovy ko, may pinaplano din ako na mas paramihin pa siya at may dinedevelop kasi akong lugar na mas malaki na half hectare na pwedeng paglagyan ng mga Muscovy duck na mga luwag na yung space na sila gala-gala, makapagkain ng kung ano-ano. Kasama din yung sa pabo doon na paghihiwalayin ko ng pulungan nila. Sasamahan na rin natin ng iba pang pwedeng pag-alagaan na tulad ng mga manok, baboy, gansa, yan. At may mensahe pa para sa ating lahat. Mas mahalaga ang magsimula ng simple at unti-unti mo itong palawakin. Yan, sabi nga ay mag-umpisa tayo sa maliit hanggang sa lumaki ng lumaki. Noong una, hindi ko siya ini-expect na kahit sa simpleng ganito na pwede palang kumita kahit paano na pagdating ng araw naman, kung sakaling nagsawa na sa trabaho or medyo na-edad na, pwede itong maging retirement din natin. At kahit paano naman ay sa loob ng 1 buwan ay okay naman yung kita natin. Yan, hindi ko man ini-expect pero salamat sa Diyos at tayo ay kahit paano ay kumikita dito sa ating pagbabakyard. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Napakasimple, napakapayak ng kanyang backyard farm dito ng ating makakapanayam, si Sir Chano. Yes, sir. Dito sa Barangay Tipas, San Juan, Batangas. Nakikita nyo, ang ganda ng sistema nila dito dahil nasa ilalim ng aratilis, may libreng lilim na. Oo sir, mga liwalas. Ayan. Ano po ang mga alaga nyo dito ulit? Mga Muscovy duck sir, tinatawag na pato, bibi at saka pabo or turkey. Sir. So ngayon, episode, makikita nyo kung gaano kasimple ang backyard farm ni Sir Chano.
na dati daw nagsimula sa isang hobby na ilang pirasong bibe at ilang pirasong pabo. Ang plano lang pag-aralan at may pangluto. Pangluto. Ngayon naman nakakapag-breed na rin at matutunghayan nyo po ang episode na ito na ang kanyang sistema is natural method. Natural method. Yan, lalong-lalo na sa pag-bibreed, Pag-bibreed, sir. papapisa. So, makikita nyo kung gaano kasimple ang kanyang sistema pero kumikita. Yan, pakinggan nyo po ang kanyang pagbabahagi dito sa Agri sa Agri. Ako nga pala po si Chano Pasco from San Juan, Batangas. Mga alaga natin dito ay mga gantong mga turkey, tsaka yung ating mga baby din or Muscovy duck. Meron sir ako dito mga White Holland, Black Spanish at tsaka yung mga Golden Palm natin na turkey sir. Bali sir, nag-umpisa ako nung pandemic time, wala akong magawa. Naghanap-hanap lang ako, nag-YouTube. Then hanggang sa napag-isipan ko mag-alaga ng mga Muscovy at tsaka mga turkey. Bali, itong area natin, bali 200 square meter to. Nag-umpisa ako nung pandemic time nga na hobby lang sana na sa kalaunan naging ano na rin, negosyo na rin. Bali sir, kumbaga pinaka-hobby ko na rin, kumbaga naaliw lang ako nung una. Akala ko yung pang ano lang, pangkatay sa mga okasyon. Hanggang sa naging ano ko na siya, extra income na rin. While nagtatrabaho po sa isang private company dito sa atin sa San Juan. Bilang sa loan officer sir sa isang lending company. Bali na una sir yung Muscovy duck or tinatawag natin pato or bibe. Sa pagkakatanda ko noon, nagumpisa ako sa isang barako at 4 na inahin, tapos ay 10 sisiw. Tapos ay una kong benta, try lang ako, nagpost sa mga Facebook page. Hanggang sa unang kumuha sa akin, mga taga San Pablo. Yan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na pwede palang maging isang negosyo yung ganong pagmumuscovy duck. Yan. Itong mga ganito sir, mga tawag dito ay mga Golden Palm na tinatawag. Yan. Ito naman sir ay mga Black Spanish, ang mga gantong kulay, mga White Holland. Bali nag-umpisa lang din ako sa isang barako at 2 inahin hanggang sa dumami na sila. Abot po siya ng mga San Pablo, tas Laguna, Cavite, saan ba? Batangas, lalo na dito sa atin sa Batangas, sa mga Nasugbo, Ibaan. Sir, yan yung mga breeder age na lang yung natira dahil puro pag ano na tayo, magpapalimlim na. Napaka-simple ng iyong, ano ba tawag dito? Limliman. Trich. Aha. Anong gamit mong materyales? Yung adohan sir ng prutas. Parang crate, no? Crate. Fruit crate. Fruit Fruit crate. At dito na sila naglilimlim. naglilimlim ng itlog. Nilalagyan ko lang siya ng dayami. Kuha natin sa palayan. Umakyat sila dito para Yes, sir. mangitlog. Apo. Yan, so. At hindi ka na gumagamit ng incubator. Hindi na sir, dahil mahirap nga dito at laging brown out, bottleneck. So, pwede pala, no? Pwede sir. Kung palaging walang kuryente, natural method na lang. Natural method na. Sabi mo kanina, pagka mga 15 o 18 ang itlog mo na papapisain, pag sa natural method, ilan ang nabubuo, tumutuloy? Mga 12 to 10 po. 12 to 10. Hindi na rin masama. Hindi na rin. 3 na babawas. Apo. Hindi natutuloy. Yes sir. And ano ba yung mas productive sa iyo, yung mga Muscovy mo o itong mga turkey? Halos nagkakaparehas na sir, pero mas lamang din ang turkey dahil medyo mahal kasi ang price niya. Pagka breeder age na kasi, ang pares 2.5. Pag yung mga sisiw, 350. Yan. Pag tag-ulan, okay lang sa ganitong sistema. Hindi sila masyadong nagkakasakit pag nababasa. Hindi naman sir, dahil ginawa natin siya ng isang kubo-kubuhan para sakaling medyo malakas yung ulan, may mga sisilungan kahit Ay, pa. masisilong. Importante basta makasilong Baka sila. masilong kahit pa. Bali sa umaga, bago ako pumasok, pinapakain ko na siya. Sa umaga, mga alas 6, pinapakain ko na siya. Tapos ay binibigyan ko ng mga dahon ng saging, kung ano ng mga other na pwedeng ibigay na para makatipid din. Dahil lang pabo kasi malakas siya sa patuka. Pag puro feeds kasi medyo malulugi kapag purong feeds ang iyong pakain. Kaya may alternative din dapat na binibigay.
Ang binibigay ko sir ay yung Dynamo feeds. Tapos yung mga lalaki, naabot siya ng 6 kilos. Tapos yung mga babae, talagang mga 4 kilos, 3 kilos lang siya. Itong mga babae, sadyang likas ng ganito ang size nila, naabot lang sila ng 3 kilos, 4 kilos. Samantalang yung lalaki, naabot siya ng mga 6 to 7 kilos. Yun yung mga ginagawang panlitsyon. Tapos pag naglilitsyon naman, mga 4 to 5 months para yung ano niya, ay yung balat, hindi masyadong makunat. At saka yung karne. So, ilang taon ka lang nung nagsimula ka from 27 years old ngayon? Anong 20 years old, sir. 20 years 21, old. 21. 21 Exactly, years old 21. nagsimula. Ilang piraso uli yung inalagaan mo noon ng mga pabo? Yung pabo nun ay isang barako at 2 inahin. So, parang trio talaga. Trio. Tapos sa bibi naman, sa Muscovy, isang barako at 4 na inahin. Tsaka yung may kasama siyang sisiyo nung nabili ko na kasi. Oh, mga ilang years ka bago umabot na naisipan mo, oh, marami na yung alaga ko, masyado magbenta na ako. Siguro mga months lang, mga 6 months. After 6 months after lang. 6 months, yung mga sisiyo, pinoproduce ko na. Pinopost ko lang sa mga group. Yun, kung taga-taga saan na napunta dito sa akin, mga San Pablo, Laguna, mga ibang lugar. Yan. Yan. So, nung bumili ka ng trio, naisipan mo ba, o sige, bibili ako ng trio, magpaparami ako, nenegosyohin ko. Yun ba yung perspective mo nun, plano mo, o gusto mo lang talaga mag-alaga? Nung una sir, hindi ko masyadong perspective na gayong na magiging sa simpleng pag-aalaga, nakikita ka pala. Ang inaano ko lang nun, yung gawin ko lang siyang meat type at kapag may mga okasyon nga na pwede mong kainin kapag gusto mo yan. Birthday mo, birthday ni nanay, birthday tatay. Oh. Pag nagkakatay kasi ako or nagbebenta ng mga pabo, malimit kong pinagbebenta is yung mga lalaki kasi yung mga lalaki pag medyo madami sila nag-aaway-away na. Itong mga babae tinitira ko dahil ginagawa ko silang breeder. At saka yung pagka yung medyo may edad na yung lalaki, kinakaling ko na siya. Siya kong kinakatay at pinagbebenta sa mga parokyano. Pagka yung mga babae naman, pagka yung medyo mahina na silang maglimlim or yung itlog nila kakaunti na lang, ginagawa ko, kinakatay ko na lang din. Para at least kahit paano babawasan yung pagpapakain ko ng hindi naman ganun kadami ang naiitlog niya. Sa aking observation naman sir, pag ang isang pabo ay nangingitlog ng 7 months na siya nangingitlog, naabot ng itlog na siya ng mga 10 to 13 pieces ang itlog niya. Tapos ay 28 days or kulang-kulang 1 buwan ang kanyang paglilimlim. While sa iba kasi mga Muscovy duck, naabot siya ng 30 days. Ang pag-iitlog ng pabo, napansin ko halos isang araw, isang beses na itlog sila. Sa paitlogan sir, yung natural na paglilimlim nila parang sa mga manok lang din. Yun yung aking ginagawang way ng pagpapaitlog nila. Hindi kasi ako nagamit ng incubator dahil sobrang busy na rin sa trabaho. At saka pag minsan malimit dito sa Batangas ang walang power kaya medyo nasisira din yung itlog pagka naka-incubator. Mas maigi pang natural na lang para less gastos na rin. Ay di kung anong mapisa, ay di siya nala. Yan sir, ang aking mga alaga, yung mga Muscovy duck. Itong mga gray, ito yung madalas mabenta sa akin, yung mga ganyang gray. Dahil ito galing pa sa Pangasinan. Inangkat ko pa siya para magkaroon din dito sa atin sa Batangas ng breeder na ganyan. Yan, madaming ganyan naghahanap sa akin. Ang price ko sa mga ganyan, pag babae, naabot ng 400, 500. Tapos yung mga lalaki, mga gray na gano'n, naabot siya ng, ang benta ko lang ay mga 700 to 800. Madali lang naman magpadami ng Muscovy duck. Basta simple lang, laging may tubig. Kasi gusto nila laging may tubig. Tsaka yung pagkain nila, yung pagkukuha ko naman ng paggagaano ko naman ng pagkain, may alternative akong pagkain na binibigay sa kanya para yung hindi masyadong magastos dahil ang Muscovy ay matakaw talaga siya sa pagkain. Ayan, bali ito sir ay yung iba binili ko lang din sa mga breeder lang din sa ibang lugar para at least sa iba't ibang lugar sila ang binilhan para yung kanilang hindi sila mag-inbreeding. Yung ganito sir, dito naman sa amin, sa Batangas, ang tinatawag na Muscovy
yung mga gantong puti, kalimitan kasi mga puti talaga yung tinatawag na Muscovy, hanggang sa naanuhan na nila yung mga brown at saka yung kulay black natin na nagkaroon na siya ng ibang kulay. Kumbaga naging crossbreed na siya sa ibang mga kulay na mga Muscovy duck. Pero yung natural talaga na Muscovy duck na kilala natin is yung gantong mga kulay white, yung mga white. Itong mga gray, na crossbreed na lang siya, pero ang tawag dyan, Muscovy pa rin siya. Yung tinatawag na pato or bibe. Yung itik kasi, yung itik Pinas, bukod pa yon, ibang lahi naman yon, mga itik Pinas. Pero minsan napapaganohan nila na itik to or ano, pero itong gantong mga Muscovy duck, ito kasi yung mga meat type. Ang mga itik kasi na tinatawag, ito yun naman yung mga egg type naman. Yung iba kasi, yung mga bumibili sa akin, ang ginagawa, mga pinapalaki nila, mga sisiw pa lang, tulad ng aking buyer na taga Rosario na half Filipino, half Chinese, malimit siyang bumili sa akin ng sisiw at ginagawa niyang meat type at dinadala sa Manila. Yun yung ginagawa niyang business sa Manila, na nag-aangkat siya, nabili siya ng mga Muscovy duck na sisiw pa lang, then sila na nagpapalaki at dinideliver naman nila sa Maynila. Ayun, sa Bagsakan restaurant, parang mga Chinese resto. Ayun, may client kasi akong dito na Filipino Chinese na malimit kumuha sa akin. Bali, ang benta ko naman sa sisiw, pag umpisa pa lang 1 week, starting siya sa 70 pesos ang aking mga sisiw. Siguro sir, ang sa ibang yung imported nating mga Muscovy duck is yung malalaki talaga ang lahi nila at iba't iba ang kulay nila. Yun ang aking observation sa import ng galing ibang bansa at dito sa atin na mismong palaki natin dito sa atin sa Pilipinas. Sa mga imported naman kasi, full-blooded kasi sila, kaya yung pagko-crossbreed nila, malalaki naman yung mga lahi nila, kaya ibang klase yung range ng presyo nila. Kaya, at saka kitang-kita naman sa lahian na sobra, kahit mapababae at mapalalaki, halos same size na dahil sila ay full-blooded na galing ibang bansa. While ito namang akin, dahil maliit lang yung aking puhunan, hindi na ako nag-aangkat sa ibang bansa kasi gusto ko, kumbaga, ay mabilis ang transaction lang tayo na mapagbentahan yung mga kaya mag-afford ng mga gustong bumili ng mga Muscovy duck, na mga pang ano lang, backyard lang, na pang katay meat consumption lang. Ito kasi nga akin, island born na sila, na-crossbreed na lang sila dahil yung mga kulay nila iba-iba na. Kaya ganun yung may nalabas na medyo malaki, medyo maliit, ganun yung style ko sa aking pag-aalaga. Bali yung setup ko sa ganito, magkahiwala yung pag-aalaga ko ng bibe at saka pabo, dahil ayaw ko kasi noong nagsasama sila sa itlogan, dahil yung pabo medyo matapang-tapang pagka medyo nangingitlog na sila. Simple lang yung aking pag-aalaga, kahit maliit lang yung sa aking space. At least kahit papano natututuan ko siya na naaalagaan ng kahit may trabaho ako. Kumbaga ay ginagawa ko lang siyang extra income nga dito sa aking backyard. Yun sir, ang aking observation sa ganito, pagkalalo't pag tag-ulan, ang sisiw medyo mahina sa mga malamig na lugar. Pag yung tag-ulan, mas mabilis silang mamatay. Kaya ang ginagawa ko, 1 week pa lang nakakulong na. Then kasama yung inahin, after 1 week, iwinawalay ko na yung inahin niya. Para yung mga sisiw na lang yung mga natitira at siya na lang yung pinapakain ko na mas madami para tipid din sa patuka. Ang sistema ko naman sir dito sa pagpapisa ay natural lang din siya. Dahil simple nga lang at saka medyo kaunti lang yung ating puhunan. Tsaka dito kasi nga sa Batangas, malimit, walang power. Kaya natural lang yung aking pagpapalimlim. Naabot sila ng 10 to 15 pieces ang itlog nila. At ang napipisa naman doon, mga 13 to 12 pieces yan. Sila na lang yung naglilimlim sa kanilang mga pugad. Yung mga pugad ko naman, simple lang din. Mga recycled materials lang sa mga ano ng prutas, yan. Mga boxes, ganyan. Bali kami sir ay 4 na magkakapatid. Ako yung panganay sa aming magkakapatid. Bali ako ngayon sir ay 27 years old. And yun nga, nakahiligan ko ng mag-alaga ng gantong mga hayop. Nung una,
Akala ko yung mga pangkatay, okasyon. Hanggang sa naging naisipan ko na, pwede pala itong maging small business na extra income din habang nagtatrabaho. Sinuportahan nila kung ano lang yung gusto ko at kung anong makakaganda. Sige, gamitin mo at hindi pa naman natin masyadong kailangan yan at wala man tayong itatayo pa. Hanggang sa naparami ko na yung mga alaga ko, hanggang sa nakilala din yung ating page. Ayun sir, nakakatulong naman siya dahil once na halimbawa ay kinulang sa pagkukuryente or sa mga groceries, nakapagbigay naman ako sa aking mga parents at tuwan-tuwa naman sila dahil kahit papaano, kahit sa mga simpleng ganito lang na backyard, kapag wala kang pera na maiabot agad, pwede kang magbenta ng iyong mga alaga. Ayan. Kaya yun ang kagandahan sa meron kang alaga, kahit papaano meron kang maipagbenta kung sakali. Pag may okasyon at birthday, nakakatulong din siya dahil hindi ka nagagastos pa para bumili ng mga manok, mga karne, or pandagdag lang din siya dahil sa panahon ngayon mahal na ang mga bilihin dito sa atin. Yan. Malaking bagay siya dahil kahit papaano natutustusan naman yung aming mga gastusin kahit mga simple lang na backyard na gantong aking mga alaga. Yun, kung kayo po ay may mga gantong lote na bakante, kahit mga maliit lang siya, mag-umpisa lang tayo sa maliit hanggang sa lumaki na dahil matututunan natin kung paano mag-alaga. Sabi lang ng iba, yung turkey, mahirap daw alagaan dahil sisiw pa lang pag nakagat na ng guyam, namamatay. Pero pag nasubukan nyo na ang pag-aalaga ng gantong turkey, malalaman nyo kung paano yung diskarte niya at samang pag-aalaga. Madali lang magpadami nito, parang sa manok lang din. Basta tutok lang siya, sa umaga, papakainin mo sa hapon, bibisitahin mo. Ano na ba yung mga naiaambag ng backyard farm mo sa family? Ngayon, binata ka, nag-iipon ka na ba para magpakasal? Oo, sir. Ayan. Ha? Nga tayo, kumbaga nakapagpunta na tayo kahit paano ng isang sasakyan na pang-negosyo, L300. Ang Para galing at least paano, kung may mga order sa ating malalayo, pwede natin ibiyahe. Grabe. So, sinong mag-aakala na yung backyard setup na ganito, kaya makapundar ng L300? Second hand, sir. Second hand, sasakyan pa rin. Sasakyan. O L300. At, Pang-negosyo, sir. Pang-negosyo, nakakapag-deliver. Hanggang saan ka nakapag-deliver? Dito, sir, sa San Jose. San Jose, Lipa. Yan. Yeah, pwede ka na mag-asawa. May negosyo ka na. May L300 ka na. Banda-banda dyan, sir. Ayun po, kung gusto nyo po akong makontak, dito lang po ang lugar namin sa San Juan, Batangas, Barangay Tipas po. Marami po tayong available ng mga sisiw, tsaka mga pabo natin, meron tayong available din po ng sisiw. Pwede nyo po akong kontakin sa number na 0930-779-3361 or dun sa aking page na Muscovy and Turkey Breeder San Juan, Batangas. Madali lang naman akong matagpuan dito sa atin sa San Juan dahil malapit lang kami sa tabing ilog at saka sa school. Kung gusto ninyong bisitahin ang aking mini backyard farm, pwede nyo ako puntahan dito every Saturday and Sunday. Wala naman akong pasok noon. May entertain ko naman kayo noon at makapamili kayo ng kung anong gusto nyong klase ng mga Muscovy duck. Pwedeng may mga gray or pure white or pure brown. Depende sa inyo kung anong gustong klase ang hinahanap ninyo. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at sa patuloy na tumatangkilik ng ating mga, lalo na yung mga customer nating bumabalik-balik. Dahil yung Muscovy nga natin is mura lang siya. Kayang-kaya ng ating mga budget. Kumbaga ay pangmasa ang ating kahit backyard lang siya ay pangmasa at least kahit papaano. Kung madali lang naman kasi ako kausap kapag halimbawa may kaunting diferensya sa presyo, binibigay ko na dahil yung iba mga malalayo pa, kumbaga ay natawad na binibigay ko na ang saktong presyo lang na kanilang gusto. Yan sa mga kabataan dyan, kung mahilig kayo sa mga gantong sistema ng pag-aalaga, ini-encourage ko kayong mag-alaga ng gantong Muscovy or Fato. Kahit sa mga simpleng bakuran lang na kahit maliit lang yung space natin, at least kumikita tayo kahit papano. Yung sa simpleng, sabi lang noon na hobby lang natin ay pwede pala siyang maging negosyo. Yan, sabi nga ay mag-umpisa tayo sa maliit hanggang sa lumaki ng lumaki. Itong mga Muscovy ko, may pinaplano din ako na
mas paramihin pa siya at may dinedevelop kasi akong lugar na mas malaki na half hectare na pwedeng paglagyan ng mga Muscovy duck na mga luwag na yung space na makakapag sila gala-gala, makapagkain ng kung ano-ano. Kasama din yung sa pabo doon na paghihiwalayin ko ng pulungan nila. Sasamahan na rin natin ng iba pang pwedeng pag-alagaan na tulad ng mga manok, baboy, gansa, yan. Noong una, hindi ko siya ini-expect na ganito pala mabilis makabenta ng mga Muscovy at saka na pabo. Noong una, sabi ko lang to na kapag may okasyon, mga consumption lang. Hanggang sa naging part-time ko na siya, naging extra na rin, na kahit sa simpleng ganito na pwede palang kumita kahit papaano na pagdating ng araw naman, kung sakaling nagsawa na sa trabaho or medyo na-idle na, pwede itong maging retirement din natin at kahit papaano naman ay sa loob ng isang buwan ay okay naman yung kita natin. Yan, hindi ko man ini-expect pero salamat sa Diyos at tayo ay kahit papaano ay kumikita dito sa ating pagbabakyard na farming po, yan. So, eto na yung mga paanak mo. Yes sir. Mga 2 weeks, 3 weeks. 3 weeks. So, pagka 2 weeks. nag-out ka ng mga bibin, mga Muscovy mo, ilang buwan sila bago mo na ibebenta? Pag nabebenta ko sir, mga 1 week pa lang nabebenta ko na. 1 week to 2 weeks, mga 70 pesos per head. Eto, pwede na. Pwede na itong i-out sir. Kalimitan ganito kasi mura, mas maraming nakukuha kasi. Mas marami na Na-avail. nakakapag-avail. Dahil Sa ngayon budget ba- meal lang sila budget meal? ang iba. Sa ngayon ba, ilan ang mga available mo ngayon na 2 weeks old? Ang mga 2 weeks ko sir ay mga nasa 50 pieces. 50 pieces. Tapos yung mga 3 weeks naman ganito, mga nasa 20 pieces. Marami na. So nabanggit mo sa interview, etong iyong mga Muscovy dito is mga island born na nabili mo lang. Island-born, Nabili mo sa Sa- ibang mga breeder. So nabanggit mo may kaibahan pala yung full blood o pure blood na inaangkat. Ano nga ulit yung kaibahan? Dahil ang kahiban po nun sir, yung full blood, medyo malalaki talaga ang lahi nila at medyo mahal yung presyo nila compare dito sa ating mga Muscovy duck na pangmasa, island born lang siya, na naka-crossbreed na rin siya sa ibang mga breeders na lahi sa ibang mga lahi. Ayan. Ayan po, no? So, another credible supplier at pwede nyo maging kaibigan na mentor sa pag-aalaga. Pwede nyo ring dalawin. Napakaganda po ng kanilang lugar dahil nasa tabi ng ilog sa malapit na landmark. Anong pangalan na itong bridge na ito? Bantilan Bridge. Yan. So, pwede nyo na lang i-google yung Bantilan Bridge Ako. at kontakin nyo na lang po si Sir Chano. Anong number? 0930-779-3361. Ayan. So, pagdating nyo sa bridge na yan, message lang kayo at pwede na kayong dumalaw dito sa kanyang napaka-humble, na kumikita, working, productive na backyard farm. Yes, sir. Anong pangalan ng backyard farm mo? Muscovy and Turkey, San Juan, Batangas. Yan. Yan Yan. ang aking Ang ginawang... ganda, ano? Simpleng-simple, straightforward, at syempre, pogi. Binata pa po si Sir Chano. Ilang taong ka lang? 27, sir. 27 years old. O, manawagan ka na sa mga future girlfriend mo. Sir Chano, agree ka ba sa agree? Agree sa agree. Approve. Ayos. Don't forget to like and subscribe.